ang mahiwagang kabayo. Talrendor, isang kaharian may matibay na pundasyon mula sa kasaysayan at lakas ng mga ninuno nito. Isang kahariang yumayabong sa kasaganahan. Ngunit ngayon, unti-unting nangihina ang kapalaran nito. Walang nakakaalam, ngunit ang tunay na dahilan ng paghina ay nasa puso ng kaharian, ang puno ng tagapagmana, isang lihim na alam lamang ng palasyo. Adrian, naisip mo bang muling mamumulaklak ang puno? Araw-araw, Envira, ngunit isang maselan na usapin ito. Ang mga tao, hindi nila dapat malaman. Kapag nalaman nila ang puno ng tagapagmana, manulunod sila sa takot. At ano ang ating gagawin? Unti-unting namamatay ang lupa. Alam ni Adrian na hindi mamumulaklak ang puno hanggat hindi lumilitaw ang tunay na tagapagmana. Alam niyang may mali sa kanyang kalusugan at hindi maaaring walang mamuno kahit isang araw lamang. Ngunit paano nila masisiguro ang tagumpay ng isang hinaharap na hindi nila maunawaan? Ang ani ngayon, ito ang pinakamasama. Hindi lang ang pananim ang naapektuhan, parang may sumisipsip sa mismong buhay ng lupa. At ang mga maharlika, napansin na ba nila? Lagi silang nasa loob ng palasyo, napapaligiran ng kanilang kayamanan. Dapat natin tiyakin ang kinabukasan ng Talrendor. At para dyan, kailangan magkaisa ang ating mga anak. Alam kong tila kakaiba ang desisyong ito, ngunit hindi mamumulaklak ang puno hanggat hindi lumilitaw ang tunay na tagapagmana. Adrian, magkasama tayo sa laban. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Alam ko ang tungkol sa puno ng mga tagapagmana. Pero magtatagumpay ba ang pagsasanib na ito? Isang prinsipe na nabubuhay sa kanyang pantasya. Isang prinsesang masyadong mapagmataas. Kakayanin ba nilang magkasundo? Ay, hindi ito magiging madali. Ngunit nagkaroon ako ng panaginip, Throne. Nitra! Ikinalulungkot ko pero oo. Oh, mga biskwit. Agad na isinagawa ang kasal. Ang mga batang pinuno na hindi pa nauunawaan ng bigat na biyayang natanggap nila ay ikinasal at si Iskira, ang kabayang binigay ng kanilang mga magulang bilang regalo ay tila nagliliwanag. At basta na lang lumitaw ang kabayo. Oo. Oh, mga biskwit. Prinsipe Ryan, panahon na, ipakita mo sa kaharian ang iyong lakas. Ako ang prinsipe ng Talrendor. Hindi ko kailangan pag-aralan ito. Meron tayong makapangyarihang hukbo. Paumanhin, kamahalan. Ngunit panahon nang gumising ka, harapin mo ang katotohanan. Oras na upang gampanan mo ang iyong tungkulin. Sa tingin mo ba mas magaling ka, prinsesa? Mas nagagawa yon ng prinsesa. Hindi lang bahagya, kundi may buo at matapang na kayabangan. Prinsesa, hindi namin kailanman iahagis ang espada. Kahit ano pa yan. Mga tala ng langit, iligtas niyo ang Talrendor. Kinabukasan, nagpasya si Prinsesa Celine na maglibot. Napakataas ng kanyang pagkakatingala kaya hindi niya nakita ang karamihan ng tao sa paligid. At nasa tabi niya si Iskira. Ayon sa tradisyon, kailangan pumunta ng prinsesa sa bulwagan ng bayan kung saan dapat siyang bigyan ng mga tao ng isang seremonya. Ngunit walang sino mang dumating. Ito ay isang kalokohan. Alamin kung ano ang nangyari. Sige. Ngunit sino ka nga ulit? Ano? Ang lakas ng loob mo. Ako si Prinsesa Celine. Ngunit wala tayong prinsesa sa kahariang ito. Ano? Paanong di mo ako nakikilala? Hindi! Anong
Anong problema, prinsesa? Wala ka namang pakialam sa mga taong ito. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang iyong sarili, tama ba? Ano nga bang importansya kung natatandaan ka nila o hindi? Ikaw ay nagsasalita? Isa-isa lang. Siguro dapat kang lumabas sa pamilihan at turuan ng mga tao ng kaunting respeto. Tumango si Celine at tumakbo palabas. Tumayo sa gitna ng pamilihan, handang sumigaw, ngunit nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga mamamayan, ang mga pananim na nabubulok. Tingnan mo sila. Wala silang oras o lakas upang ipagdiwang ang aking seremonya. Napalingon ng mga taga-nayon at tiningnan ng prinsesa na tila isang dayuhan. At bago pa niya maunawaan, Ano? Isa lang tong panaginip? Ginang! Gising na po kayo? Perpekto! Huli na tayo sa inyong seremonya! Hindi na kinakailangan. Ihanda ang aking karwahe. Nais kong makita ang aking mga tao. habang abala ang prinsesa sa pagkilala sa kanyang mga mamamayan, panahon na para patunayan ni Prinsipe ang kanyang kakayahan. Prinsipe Ryan, huli ka na sa pagsasanay! Hoy! Sino bang nagpasya na kailangan gawin ang pagsasanay sa umaga? Alam mo, ako na ang bagong pinuno kaya dinideklara kong mas mahalagang panaginip kaysa sa realidad. Hindi na kailangan gumising ang mga tao. At sa katunayan, sino mang magising bago magtanghali ay paparusahan. Kamahalan! Aray! Prinsipe Ryan, kailangan mong magising. Ang panaginip ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit dapat ikaw ang gumamit nito, hindi ang kabaliktaran. Naku naman, Iskira. Napakaseryoso mong kabayo. Sandali, nagsasalita ka? Hindi lang ako isang kabayo, Ryan. Ako si Nitra. Nitra? Hindi. Alamat lang iyon. At gayon pa man, narito tayo. Ryan, ang isang hari ay hari dahil sa kanyang mga tao. Alam mo bang naghihirap ang iyong mamamayan na tinanggihan ng iyong asawa ang kanyang seremonya dahil sa paghihirap ng kaharian? Na ang puno ng tagapagmana ay hindi namumulaklak, na malubhana ang sakit ng iyong ama, at kung hindi lalabas ang tunay na tagapagmana, mawawala ang talendor? Tama. Makinig, ikaw, nagsasalitang kabayo. Malinaw na ito'y panaginip, ngunit sa totoo lang ito na yatang perpektong panaginip. Walang kapintasan. Kung wala ka dito, kung hindi mo mamasamain, gusto kong tamasin ang aking magandang katawang kahit sandali. Ako'y hindi nagmamadaling magising. Sigurado ka ba? Hiya! Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang manatili sa iyong munting panaginip at takasan ng katotohanan. Nagsimulang umikot si Skira sa paligid ni Prinsipe Ryan. Isang malaking bula ang bumalot sa puno at kay Ryan. At biglang, narinig niya ang mga mahihinang sigaw ng tulong. Nang lumingon siya sa labas ng bula, nakita niyang nagdurusa at umiiyak ang kanyang mamamayan. Nasira ang kanilang ani. Wala silang pera para sa kanilang pamilya. Nakita niyang tinutulungan ng kanyang asawa ang mga tao at ang kanyang ama, ang dakilang hari, nakaratay sa kama may malubhang sakit. Ano ang lahat ng ito? Ano nga ba ang importansya sa iyo nito, Prinsipe? Manatili ka na lang dito sa panaginip natin. Hayaan mong magdusa ang iyong sarili. Pilit na hinahanap ni Ryan ang kanyang espada upang sirain ang bula, ngunit sa halip na espada, isang bulaklak ang kanyang nahanap. Napakaganda rito, hindi ba? Amuyin ang matatamis na bulaklak, Prinsipe. Prinsipe! Gumising ka! Ryan! Ryan! Prinsipe Ryan! Hindi na ito kinaya ni Ryan. Tumagos sa kanyang puso ang mga sigaw ng kanyang mga tao. Naramdaman niyang wala siyang silbi. Hindi, itigil ito. Tutulungan ko sila. Gusto kong magising! Nagising si Ryan ng bigla at mahigpit na hinawakan ng kanyang espada na parang isang biyasang mandirigma. Laking gulat ng kanyang tagapagsanay.
Ama, nabigo kita! Anak, ang puso ng Talrindor ay tumitibok dahil sa iyo. Tama ang iyong ama, Ryan. Dumating ka sa tamang panahon, ngunit napabuti mo ang lahat. Hindi pumipili ng maling pinuno si Nitra. Ang Talrindor ay isang mahiwagang kaharian na nabubuhay sa pamumuno ng mga dalisay ang puso, matalino at mabait na mga pinuno. Ikaw at si Prinsesa Celine ang perpektong pagsasanib ng lakas, kabutihang loob at kalikasan. Pinili ang inyong pagsasama. Kailangan lang nating gisingin ang tunay na kayo. Dumating na ang oras ng iyong ama. At iiwan ko ang Talrindor sa mas mahusay na mga pinuno. Ayon sa alamat, si Nitra, ang mahiwagang kabayo, ay hindi lamang isang nilalang na may lakas at bilis, kundi isang tagapangalaga ng mga kaharian. Naglalakbay siya lampas sa hangganan ng mortalidad upang gisingin ang pinakamabuting bahagi ng puso ng tao. Sa pinakamadilim na oras, lumitaw si Nitra, hindi upang baguhin ang tadhana, kundi upang gabayan ito. Para sa Talrindor, hindi lang nito niligtas ang isang kaharian. Pinag-isa nito ang dalawang puso, pinagbuklod ng pag-ibig, pinatatag ng respeto, at itinadhana para sa kasaganahan.